Ewan ko pero hindi ako komportable sa surprise trip na ito ni Miguel. Mabigat ang pakiramdam ko sa nangyayari ngayon pero hindi ko matukoy kung bakit. Basta hindi maganda ang instinct ko sa pagpunta namin dito sa Batangas. Minabuti kong pumikit at pilit na kinalma ang sarili ko habang tahimik na nakaupo sa kinaupan ko. Hindi ko makontrol ang hatid na kaba sa akin ngayong tinatahak namin ang daan pabalik sa lugar na pilit kong kinalimutan noon. "We're here!" Narinig kong malakas na sabi ni Miguel kaya mabilis na nagmulat ako ng mga mata. Bumungad sa mga mata ko at nakita kong malaking yate na may pangalang Monterrey Lines. "Saan tayo pupunta? Bakit may yate?" Magkasunod na tanong ko kay Miguel. "Just to unwind." Maikling sagot niya sa akin. Inaya niya akong umakyat at sumakay sa yate. Hawak kamay na pumasok kami sa yate at hindi nagtagal ay bumungad sa mga mata ko ang cozy na disenyo dito sa loob. Maliwalas at masarap sa mata ang kulay. Malamig din ang simoy ng hangin mula sa karagatan, kaya narelax agad ang pakiramdam ko. "Nagustuhan mo ba dito sa yate, love?" May lambing sa tinig na tanong sa akin ni Miguel. Ngumiti ako at mabilis na tumango. Sumama ako kay Miguel na pumasok sa isa pang maliit na pintuan. Papunta pala ito sa loob ng control room kung saan nandoon ang operating system ng yate. Pinaupo ko ni Miguel sa malambot na upuan, katabi niya. Binuhay niya ang makina ng yate at hindi nagtagal ay nararamdaman kong umaandar na ito. Magkatabi kami habang binabaybay ang karagatan palayo sa dalampasigan. Tahimik lamang ako nakaupo habang nakikinig sa bawat kantang kinakanta ni Miguel. "Ang swerte mo, love," sabi ni Miguel nang matapos kantahin ang huling musikang kinanta niya. "Bakit naman? Ang mahal ng talent fee ko tapos free lang ako nagpe-perform sa tabi mo?" Nakangising sagot ni Miguel kaya inikutan ko siya ng mga mata. "Hindi kita pinilit na gawin mo yan para magreklamo ka na ganyan. Isa pa hindi ko rin sinabi sa'yo na kumanta ka ngayon. Hindi naman kagandahan ang boses mo para magbayad ako ng mahal." Mataray na sagot ko. "What? As in ganyan talagang tingin mo sa akin, love?" Nalalaki ang mga mata at mukhang hindi makapaniwala na tanong ni Miguel sa akin. "Oo, hindi ka rin gwapo at attractive kaya tataka ko kung bakit maraming pumupunta at nanonood sa concert mo." Kibit balikat na sagot ko. Nawala ang ngiti sa labi ni Miguel at nalukot ang mukha. "Seriously?" Ayaw maniwala na tanong niya sa akin. "Yes, totoo yan." Mabilis na sagot ko. "So sino palang gwapo sa paningin mo?" Walang kangiting-ngiting tanong ni Miguel. "Kapag sinagot ko ba yan, hindi ka magagalit?" Seryosong ekspresyon na tanong ko sa kanya. Umiling si Miguel at mabilis na sinagot ako na hindi raw siya magagalit sa akin. "Yung kaibigan ni Boss Christian na si Daxon Miller. Ang gwapo niya." Napapangiti na sagot ko. "Yung Canadian Mafia boss?" Salubong ang kilay na tanong ulit ni Miguel. "Oo, siya yun. Gwapo naman mga kaibigan ni Boss Christian, pati si Declan Madrigal at si Jared Laksamana. Pero mas gwapo si Miller." Tuloy-tuloy na paliwanag ko. Hindi ko tuloy napansin ang pagdilim na ekspresyon ng mukha ni Miguel. Mahigpit na hawak rin pala ng mga kamay niyang manibela at bumilis pa ang takbo ng yate. "Alam mo, Michelle, salo talaga hindi lang sa lipunan kundi pati sa akin ang 4 na mafia boss na iyan. Baka may idagdag ka pa sa kanila para alam mo kung sino-sino isusumbong ko sa Interpol." Matigas na sabi ng kasama ko. Napatingin tuloy ako kay Miguel at napatitig ang mga mata sa kanya. Mahigpit na hawak niyang manibela ng yate at wala man lang ako nakitang kahit na anong senyales na nagbibiro siya, kaya niya iyon nasabi. "Bakit mo naman gagawin yan? Anong kaso nila?" Hindi nakatiis na tanong ko sa kanya. "Kasi gwapo sila sa paningin ng asawa ko." Mabilis na sagot ni Miguel kaya malakas na natawa ako. Akala ko ay matatawa rin si Miguel pero wala man lang ako nakitang kahit na bahid ng ngiti sa kanyang mga labi. "Alam mo, mas pangit ka kapag masungit ka, Miguel." Abot tenga ang ngiti na sabi ko sa kanya. "Di bagay sa'yong ganyan. Baka ikaw ang hulihin ng mga taga-Interpol kasi mukha kang hoodlum." Mas lalong nalukot ang mukha ni Miguel. Marunong pala siyang mapikon kaya natutuwa ko sa kanya ngayon. Pakiramdam ko ito ng pagkakataon ko para makabawi sa kanya. Kaya mas lalo kong inasar si Miguel at paulit-ulit na sinabihan ng pangit siya. "Sigurado ka bang walang problema ang mga mata mo ngayon, love?" Seryoso ang tinig na tanong sa akin ni Miguel. Nakangiting umiling ako. Akala ko'y mapipikon ulit si Miguel sa naging sagot ko pero bigla siyang umiti sa akin. "Kapag nawala na mga sugat at pasa sa mukha ko, magiging gwapo na ulit ako sa paningin mo. Ilang araw pa yan kaya magtiis ka munang pangit ka habang nagpapagaling ka."
Natatawang sagot ko. Ngumisi si Miguel habang nakatitig sa mukha ko ang kanyang mga mata. Sure, kaya nga dito muna tayo sa dagat para habang pangit ako sa paningin mo, wala kang ibang lalaking makikita sa paligid mo maliban sa akin. May ngiti sa labi na sabi niya sa akin. What? Seryoso ka? Gulat na tanong ko sa kanya dahil akala ko'y uuwi rin kami agad maya-maya. Wala kaming kahit na anong dalang damit bago sumakay dito sa yate. Tanging sarili lang namin ang meron kami kaya hindi ko inaasahan na magtatagal kami ng ilang araw dito sa dagat gaya ng gustong mangyari ni Miguel. Oo, tipid na sagot ng kasama ko. Tinitigan ko siya pero wala ko nakitang pagbabago sa reaksyon ng mukha ni Miguel. Sana sinabi mo kanina para kahit paano nakapagdala man lang tayo ng makakain natin. Nakasimangot na sabi ko. Hindi ka magugutom kasama ko, love. Sagot agad ni Miguel nang makita niyang nakasimangot ako. Paano hindi magugutom? Bakit? May chicken nuggets ba dito? French fries at hotdogs? Magkasunod na tanong ko sa kanya. Naalala ang pagkain niluto ni Lorena kagabi. Bigla ko natakam nang maisip ko iyon kaya parang gusto ko ulit kumain ng ganoon. Merong ganyan sa loob ng fridge, sa kusina. Narinig ko sabi ni Miguel kaya biglang bumaling ang paningin ko sa kanya. Sigurado ka ba? Walang kangiting-ngiting tanong ko at agad naman sinagot ni Miguel kaya nakahinga ko ng maluwag. May pinindot si Miguel sa screen at hindi nagtagal ay kusang gumalaw at umandar na ang yate. Di pa ako nagugutom pero pakiramdam ko ay nagka-cravings na naman ako at kung ano-anong pagkain ang naiisip ko. Ang nakakainis pa ay nasa gitna kami ng dagat kaya alam ko imposibleng makain ko ang gusto ko. Kailan tayo dadaong at babalik? Curious na tanong ko kay Miguel. Kapag gwapo na ako sa paningin mo. May ngiti sa labi na sagot niya sa akin kaya inukutan ko siya ng mga mata. Imposible mangyari ang gusto mong iyan, Miguel. Agad na sagot ko sa kanya pero biglang umiti si Miguel at nangislap ang mga mata na para bang may kalukuhan siyang naiisip. Really? Bakit imposible kung aakitin kita 24 hours a day? Malanding tanong ni Miguel sa akin sabay dila sa pang-ibabang labi. Dahil pagkain ng laman na isipan ko ngayon kaya hindi ako affected ng pang-aakit ni Miguel. Wala akong balak na magpaakit sa'yo, Miguel. Mas gusto ko pang kumain ng french fries, chicken nuggets, plus malamig na milk tea. Nakasimangot na sagot ko. Biglang nawala ang ngiti sa labi ni Miguel. Hinawakan niya ako sa balikat kaya napatingin ako sa kanya. Kailan ka pa nagsimulang maghanap ng ganyang pagkain, love? Tila nagtataka at curious na tanong niya sa akin. Kailan nga ba? Ewan, basta itong week na ito. Kung ano-anong pagkain ang iniisip ko. Isa pa, pangit ka talaga sa paningin ko. Walang pakundangan na sagot ko. Nawala ang mga nakahawak na kamay ni Miguel sa balikat ko at pagkatapos ay bigla siyang nagbilang ng mga daliri sa harap ko habang hindi nawawala ang ngiti sa labi na para bang natutuwa siya sa kanyang ginagawa habang nakamulagat ako at pinagmamasdan ko siya. Kunot ang noo habang pinagmamasdan ko ang masayang mukha ni Miguel. Kanina pa hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi habang ako naman ay nagtataka sa nakikita kong mga ikinikiulos niya. Kanina lang ay mainit ang ulo niya tapos para bang ihip lang ng hangin na nagbago ang mood ni Miguel at mukhang masaya na siya. Ayos ka lang ba, Miguel? Hindi nakatiis na tanong ko sa kanya. Nagangat siya ng mukha at ngumiti sa akin. Of course, love. Why? Umiling ako habang hindi inaalis ang mga mata sa mukha niya. Wala. Ang weird mo kasing tingnan. Sagot ko pero tanging ngiti lamang isinukli niya sa akin. Muling pinagmasdan ko si Miguel. Hinayaan ko na lang siya at hindi na pinansin. Baka naengkanto lang ang lalaking ito dito sa dagat kaya laging abot tenga ang ngiti. Love, may gusto ko pa bang kainin? Tanong ni Miguel. Wala. Mabilis na sagot ko. Katatapos ko lang kumain ng pritong hotdog at nuggets kaya busog pa ako. Inaantok ako. Humihikab na sabi ko sa kanya. Our room is ready. Mahiga ka muna, love. Pinindot ni Miguel ang autopilot ng yate. Kahit hindi siya manually hands-on sa engine ay ayos lang dahil may control ito sa steering system. Kaya wala daw kaming dapat na ipag-alala dahil safe ito. Sinamahan ako ni Miguel sa silid na sinasabi niya. Well decorated ito at hindi nga maitatanggi na mayaman ang lalaking kasama ko. Itinuro rin niya sa akin kung nasaan ang banyo at shower room. Pwede raw ako maligo kung gusto ko at mag-body soak dahil may jacuzzi pa sa loob. Kung sa bagay, milyon ang kinikita ni Miguel sa bawat pelikula, maging sa mga concert at iba pang project niya.
Iba pa dyan ang sahod niya sa agency at sa mga guesting at TV commercial. Pakiramdam ko'y nahihilo ako. Matagal na akong hindi sumasakay ng barko o kahit bangka man lang kaya naninibago ngayong nakakaranas kami ng malakas na alon. Agad na sumampa ako sa kama at nahiga. Inamot ni Miguel ang kumot at kinumutan ako. Rest well, okay? Mahinang bulong niya sa akin at pagkatapos ay mabilis akong hinalikan sa labi at nagpaalam na lalabas na. Naiwan akong nakapikit at sapong ulo. Nahihilo ako at pakiramdam ko ay pumipintig ang ugat sa sentido ko. Kung alam ko lang nasasakay pala kami ng yata ay bumili sana ako ng Bonamine kanina para hindi ako nahihilo ng ganito. Pakiramdam ko'y dinuduyan ako at umiikot ang paningin ko. Hindi ako nakatiis, bumangon ako sa kama at mabilis na bumaba at tinungo ang banyo. Nagduduwal ako sa tapat ng toilet bowl at sa tingin ko ay nailabas ko na yata ang lahat ng kinain ko kanina. Naninibago talaga ako sa dagat dahil matagal na rin akong hindi nakakasakay ng barko. Pero hindi naging dahilan ito para hindi gumala ang mga mata ko sa buong paligid. Nangunot ang noo ko nang makita ko ang mga gamit at sabon na pambabae dito sa shower room. May pink na towel at purple na roba ang nakasabit sa rack, kaya biglang umasa ang mukha ko at nagsimulang gumala ang mga mata ko. Pati basurahan sa ilalim ng sink ay binuksan at tiningnan ko kaya tumambad sa mga mata ko ang bagay na talagang nagpainit ng dugo ko. Dahil masama ang pakiramdam ay agad akong bumalik sa kama. Kahit mainit ang ulo ko at nagngingit-ngit ang kalooban ko ay nakatulog ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong naidlip nang may narinig ako matinis na boses na isang batang lalaki sa panaginip ko. Mommy! Mommy! Nagpalingalinga ako at hinanap ko kung saan ang galing ang tinig na naririnig ko. Pakiramdam ko narinig ko na ito at pamilyar siya sa akin pero hindi ko matukoy kung nasaan siya. Paulit-ulit niya akong tinatawag hanggang sa unti-unting humina ang kanyang tinig na parabang tinangay ng hangin at tuluyang nawala sa pandinig ko. Love, wake up! Nagising ako nang naramdaman ko malakas na tapik sa balikat at braso ko. Nasa tabi ko pala si Miguel at ginigising ako. Napakurap ako at pagkatapos ay napabalikos ng bangon. Sinuyod ng mga mata ko ang buong sili dahil pakiramdam ko'y nasa paligid ko lamang ang batang tumatawag sa akin kanina. Here, uminom ka muna ng tubig. Sabi ni Miguel, hawak ang mineral bottle water at inabot sa akin. Ngayon ko lang napansin na humihingal pala ako at mabilis na nagtataas baba ang dibdib ko. Napanaginipan ko sa Baby J. Mabilis ang paghinga na sabi ko kay Miguel. Tinatawag niya ako at parabang ang lapit lang niya sa akin. Naluha ako at bigla na namang nakaramdam ng lungkot. Siguro inakala ng anak ko na kinalimutan ko na siya dahil hindi na ulit ako dumalaw sa lugar kung saan siya pinatay. Ang anak ko! Emosyonal na hikbi ko. Noon para akong baliw na araw-araw kong hinihingi sa Panginoon na pagbigyan niya akong mapanaginipan man lang ang anak ko pero lumipas ang ilang taon ay hindi yun nangyari. Ngayon ko lang ulit na panaginipan si Baby J. Kahit hindi ko nakita ang kanyang mukha ay alam kong siya iyon dahil kilala ng puso ko ang kanyang tinig. Naramdaman kong kinabig ako ni Miguel at niyakap ng mahigpit. Calm down, love. Hindi maganda sa kondisyon mo kung malungkot ka at iiyak ka. Mahinahon na bulong niya sa akin. Napapikit ako habang humihikbi sa tapat ng dibdib ni Miguel. Marahang humahagod naman sa balikat at likod ko ang kanyang kamay at inaalo ako hanggang sa tuluyang kumalma ako. Wala akong narinig na kahit na ano mula kay Miguel. Tahimik lamang siya sa tabi ko habang yakap ako. Hanggang sa kusang bumitaw ako sa kanya at sumandal ang likod at ulo sa headboard ng kama. Gusto mo ba lumabas ng silid? Malumanay na tanong sa akin ni Miguel. Umiling lang ako dahil mabigat ang pakiramdam ko. Affected ang emosyon ko sa napanaginipan ko kaya hindi ko na naman napigilan ang mga luhang pumatak sa basang pisngi ko. Masuyong pinunasan naman ito ni Miguel hanggang sa naampat ang luha ko at saglit na tumigil ako sa pag-iyak. Hindi man lang natin siya madalaw. Napasigok ako at mahinang sabi ko kay Miguel at muling namasa ang mga mata. Ang sakit lang na kahit puntod ng anak natin pinagkait sa atin. Huwag mo na munang isipin ngayon ang tungkol sa kanya, love. Mahinahon na bulong ni Miguel sa akin. Hindi ganoon kadali ang kalimutan siya. Malungkot na sagot ko. Isang malalim na buntong hiningang narinig ko mula kay Miguel. Muli niyakap niya ako. Hindi nagtagal ay narinig ko siyang nagtanong.
Gusto mo bang pumunta tayo sa Mindoro bukas, love? Kaya mo na bang bumalik doon at makita ang lugar na iyon? Magkasunod na tanong niya sa akin. Napalunok ako. Gusto ko nga ba? Kakayanin ko na bang balikan ang lahat? May dahilan ba para pumunta tayo doon, Miguel? Emosyonal na tanong ko sa kanya. Oo, love. Kahit masakit sa atin, bilang magulang na doon nawala ang ating anak ay marami tayong magandang alaala sa lugar na iyon. Paliwanag niya pero sa tingin ko ay hindi ko pa kaya. Parang dinudurog ang puso ko sa tuwing naaalala ko ang nangyari sa anak ko. Mahigit 6 na taon na ang lumipas. Pero hanggang ngayon ay sariwa pa sa alaala ko ang mga nangyari at hindi ko pa rin tuluyang natatanggap ang lahat. Marahang hinagod, nibigay ang ulo at buhok ko at pagkatapos ay hinalikan ako sa noo. Calm down, okay? Marahan akong tumango at nagpahid ng mga luha. Lumuwag naman ang pagkakayakap ng braso ni Miguel sa katawan ko. Mabilis siyang tumayo at pagkatapos ay lumapit sa mini fridge at kumuha ng tubig at inabot sa akin. Uminom ka muna. Kinuha ko ito at mabilis na binuksan at uminom ng tubig. Kahit paano'y lumuwag ang naninikip na dibdib ko. Malaking bagay na uminom ako dahil gumanda ang pakiramdam ko. Salamat. Pinasabi ko kay Miguel matapos uminom at hawak ang bote ng mineral water na ibinigay niya sa akin. Ngumiti lang si Miguel at pinisil ang baba ko. Mabilis siyang yumuko at hinalikan ako sa labi at pagkatapos ay hinawakan ako sa panga at marahang hinaplos ng kanyang hinlalaking daliri ang pisngi ko. I love you. Puno ng emosyon at halos pabulong na sabi ni Miguel habang diretso siyang nakatitig sa mga mata ko. Napalunok ako at hindi nagawang ituloy ang sasabihin ko. Pakiramdam ko kasi may kung anong bumara sa lalamunan ko. Hindi rin nakatulong ang malakas na tibok ng puso ko at para bang konti na lang ay sasabog na ang dibdib ko. May gusto ka bang sabihin, love? Hindi nawawala ang ngiti sa labi na tanong ni Miguel. Wala. Mahina ang tinig na sagot ko. Naduduwag kasi ako. Ayoko magpadalos-dalos kaya minabuti kong tumahimik muna. Gusto mo bang sumama sa akin lumabas sa deck? Tanong ni Miguel na siyang unang nagsalita dahil hindi na ako umimik pa. Sige. Pumayag ako dahil mas mabuting lumabas ako at huwag magkulog na lamang dito sa loob ng silid. Mas makabubuti sa emosyon ko kung lalabas ako kumpara kapag nandito lamang ako sa loob ng 4 na sulok na silid na ito. Kasama si Miguel ay lumabas kami ng silid at umakyat sa deck floor ng yate. Namangha ako sa nakita kong napakagandang refleksyon sa dagat ng papalubog na sikat ng araw. Nagkulay orange ang tubig pero maaliwalas pa rin ang atmosphere. Banaya din ang along ng dagat habang nakahinto ang yate sa gitna ng karagatan. Nagustuhan ko ang nakikita ko dahil mahilig ako sa dagat at isa pa, paborito kong gawin noon ay ang pumunta sa dalampasigan at panuorin ang paglubog ng araw. Ang ganda dito, di ba? Love? Narinig kong tanong ni Miguel sa akin. Oo. May ngiti sa labi na sagot ko. Umupo kami sa isang mahaba at malambot na sofa. Sigurado akong pinasadya ni Miguel na maglagay ng ganito dito para komportable siya habang nandito sa deck floor ng yate. Ang sosyal naman itong yate mo. Sabi ko sa katabi ko nang pumulupot sa bewang ko ang braso niya at kinabig akong palapit sa kanya. Mahilig akong mag-surf noon, love. Hanggang sa nagkaroon ako ng interes na magkaroon ng sariling yate. Paliwanag ng katabi ko. Pinag-ipunan ko talaga ito. Binili ko ang yate na ito 2 years ago after my first concert in Dubai. Kung sa bagay, hindi na ako nagtataka pa na afford niyang bumili ng ganito dahil sikat na celebrity si Miguel dito sa Pilipinas at may mga gigs na rin abroad. So, sino-sino naman ang mga babaeng nakadate mo at pinasakay mo dito? May pait sa tinig na tanong ko sa kanya dahil bigla kong naalala kung ano ang mga nakita ko sa loob ng banyo. Hindi ko alam kung nagulat lang ba si Miguel sa biglang tanong ko dahil napatingin pa siya sa akin. Maliban kay mommy, ikaw lang. Mabilis niyang sagot pero tinaasan ko ng kilay. Really? Seryoso ang tinig maging expression sa mukha na tanong ko sa kanya. Oo, love. Promise. Nakataas pang kanang kamay na sagot ni Miguel pero ibinaba din niya agad nang panliitan ko siya ng mga mata. Bakit may roba na pambabae sa shower room? Kulay pink pang isa sa mga towel at may mga sabon at shampoo na pambabae. Pinabili ko kasi ang mga iyan kay Ken, love, para may magamit ka dito. Ang asawa niya ang bumili ng mga gamit at pagkain natin kaya may mga pink na kulay. Mabilis na sagot ni Miguel pero hindi nagbago ekspresyon ng mukha ko.
Kailan siya bumili? Parang pulis na nag-iimbestiga na tanong ko. Nung isang araw pa yata, love. Tinawagan ko siya after natin mag-usap sa bahay dahil gusto ko tang isama na mag-sightseeing dito sa dagat para naman marelax ka. Lagi ka lang kasing nasa bahay. Mabilis niyang paliwanag. Alam mo, kung magdadahilan ka, galingan mo. Nakasimangot na sagot ko. Napakamot naman sa batok ang katabi ko. Love, I swear hindi ako nagdadahilan lang. Totoo sinabi ko. Inirapan ko si Miguel kasi alam ko nagsisinungaling siya. May nakita ko resibo sa basurahan kanina kung saan at kailan binili ang mga toiletries na nandito. Then? Tila curious na tanong ni Miguel sa akin. Anong then? Bakit hindi mo ba alam kung kailan mo binili ang mga yan? Mataray na tanong ko. Love naman, hindi nga ako ang bumili ng mga iyan. Isa pa, nakausap lang ako kay Ken. Kasi siya din ang nagsettle ng arrangement para sa maintenance nitong yate. Kasi almost a year ko na itong hindi nagamit. Agad na paliwanag ni Miguel. Siguraduhin mo lang na magaling ka magtago at magsinungaling at hindi kita mahuhuli. Inis na sabi ko sa kanya. I swear, hindi ako nagsisinungaling. Kahit tanungin mo pa si Ken. Mabilis na sagot ng katabi ko. Bigla na naman tuloy nag-init ang ulo ko dahil malinaw pa kung anong nakita ko sa loob ng banyo. May nakita kong punit at sirang itim na panty ng babae na itinapon sa trash bin sa loob ng shower room. Nitong yate mo. Gigil na sabi ko nang maalala ko nakita ko. Dahil nasa laot kami at malakas ang impact ng bawat hampas ng alon sa yate kaya nakaramdam ako ng pagkahilo kanina. Tumakbo ako sa banyo at nagsuka pero bigla akong inatake ng curiosity at napalitan ng hinala nang makita ko ang mga gamit na meron si Miguel sa loob ng shower room. Bukas na ang mga iyon at alam kong may iba pa na pumunta dito sa yate kaya hindi ako naniniwala sa sinabi ni Miguel na bagong bili lang ang mga iyon. Bukod sa resibo ay nakita ko rin ang punit na lace underwear sa basurahan kaya nag-init ang ulo ko kanina. Obviously hindi sa kanya iyon at hindi rin kay Mommy Bianca. For sure may ibang babae ang pumunta dito sa yate ni Miguel pero nagsisinungaling pa siya ngayon. Matalim ang mga matang nakatingin ako kay Miguel. Kumukulo talaga ang dugo ko sa lalaking ito. Harapan pa siyang nagsisinungaling sa akin kahit may ebidensya na akong nakita. Katunayan na may ibang babae ang pumunta dito at hindi lamang ako at si Mommy Bianca. Sandali lang, love. Bago mo ako uwayin, tanungin muna natin si Ken. Mabilis na sabi ni Miguel na makita niya kung paano ko siya tingnan ng masama. Tatawagan mo siya para may kakampi kang magsinungaling, ganun ba? Gigil at kuyom ang kamao na tanong ko sa kanya. Hindi sa ganoon, love. Para pareho tayong maliwanagan. Aba, hindi ako papayag na magagalit ka sa akin at aawayin mo ko nang wala akong ginagawang kasalanan. Hindi ako kumibo pero nanatiling hindi maipinta ang mukha ko sa harap niya. Nakasimangot at taga ako sa mga matang nakatingin ako kay Miguel at kapag hindi siya umamin ngayon ay mas lalong malilintikan siya sa akin. Sinong babae ang dinala mo dito, Miguel? Inis na tanong ko sa kanya. Ako? Wala. Baka si Ken. Mabilis niyang sagot kaya lalo lamang na nag-init ang ulo ko. Sinipa ko siya sa paa pero mabilis na nakaiwas si Miguel. Love, maghunas dili ka. Hindi magandang binabalak mo. Malakas niyang sigaw na makitang hinawakan ko ang ashtray sa gitna matapos kong ibato sa kanya ang una na nadampot ko kanina. Sinasabi ko sa iyo, Miguel, huwag kang magpapahuli sa akin na nabababae ka dahil malilintikan ka talaga. Galit na singhal ko sa kanya. Biglang nawala ang matinding hilo na nararamdaman ko kanina dahil sa kagagawa ng malanding lalaking ito. Makikita talaga niya kung paano ako magalit. Kahit tumakbo pa siya at magtago sa kahit saang sulok dito sa yata ay mahanap ko siya. Malaki ang bawat hakbang na lumapit ako kay Miguel. Hinawakan ko siya sa braso pero ang walang hiyang lalaking ito ay bigla akong niyakap. Itawan mo ako, Miguel! Gigil na singhal ko sa kanya. Okay, pero wala mo nang sakitan, please. Mahinahong pakiusap niya sa akin. Ba't ikaw pa talaga may lakas ng loob na mag-demand ngayon? Ikaw itong loko-lokot babaero? Inis na singhal ko sa kanya. Hindi ko alam kung bakit nahihirapan akong kontrolin ang emosyon ko. Konting bagay lang ay madali ako mainis at magalit ngayon kaya gigil akong masapak talaga si Miguel. Huwag ka naman ganyan, love. Di ba nga sabi ko sa'yo kanina 1 taon kong hindi ginagamit itong yate at si Ken ang lutusan ko mag-handle ng maintenance? Hindi ako sumagot. Sinabi nga iyon ni Miguel kanina, naniwala naman ako kasi akala ko ay totoo. Sige, tawagan mo ang pinsan mo ngayon din. Seryoso pero matigas ang tinig na sabi ko. Kailangan naka-loudspeaker yan at dapat naririnig ko para alam ko kung nagsisinungaling ka. Sige.
Mabilis na sabi ni Miguel. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at pagkatapos ay agad na hinanap ang number ng kanyang pinsan. Nakabantay ako sa tabi ni Miguel at naghihintay na sagutin ni Ken ang tawag niya. Bakit? Ano naman kailangan mo ngayon? Narinig kong tanong agad ni Ken nang sagutin nito ang tawag ng katabi ko. Bakit bukas na at may gumamit na sa shampoo at shower gel na pinabili ko sa'yo, Ken? Masungit na tanong ni Miguel sa pinsan. Tumawag ka sa akin para lang tanungin ako ng tungkol dyan? Kailan ka pa naging maselan at madamot sa gamit mo, Miguel? Tila iritable na sagot ni Ken. Sagutin mo ang tanong ko, Ken, bago pa ako mapahamak ng dahil sa'yo. Seryoso at walang bakas ng ngiti man lang sa labi na utos ni Miguel sa kausap. Ano bang problema mo? Sinubukan ko muna kung mabango mga sabon mo para naman hindi ka magreklamo. Mabilis na sagot ni Ken. Pakailamero kang talaga. Kailan mo ba binili ang mga iyan at bakit may punit na underwear daw sa loob ng trash bin? Narinig ko magkasunod na tanong ni Miguel sa kanyang pinsan. Hey, ikaw din naman nakikialam ka rin sa gamit ko. Nagreklamo ba ako? Narinig kong mapanumbat na tanong ni Ken kay Miguel. Iba naman kapag gamit natin. May asawa na tayo. Pinaghihinalaan tuloy ako ni Michelle na may babae akong dinala dito sa yate dahil sa kagagawan mo. Napalunok ako dahil base sa usapan nilang dalaway hindi nga nagdala ng babae dito sa yate si Miguel. Hinayaan ko sila mag-usap habang tahimik na nakikinig sa tabi ng lalaking katabi ko. Tell me the truth, Ken. Sino may-ari ng punit na itim na underwear na nasa loob ng trash bin? Tanong ni Miguel sa pinsan. Narinig kong tumawa ng malakas mula sa kabilang linya si Ken. Pati ba naman basurahan? Inalukay mo pa, Miguel? Ano, nagbago ka na ba ng career at naging basurero ka na? Kago. Napailing na singhal ni Miguel sa pinsan. Kaninong ampante na yun? Siyempre sa asawa ko. Alam nga naman na ako magsusuot doon. Mabilis na sagot ni Ken. Natawa si Miguel. Tinanong niya kung anong ginagawa ni Ken at bakit napunit ang panty ng asawa ng kanyang pinsan. Sinagot naman agad ito ng kausap hanggang sa nauwi na sa kalaswaan ng usapan ng dalawa. I'm sure, hindi ikaw nakakita ng naiwang underwear ng asawa ko dyan sa yate mo. Ano, inaway ka ba ni Michelle? Narinig kong tanong ni Ken kay Miguel. Naginit ang magkabilang pisngi ko, lalo na nang makita kong mapanukso ang mga matang nakatingin sa akin si Miguel. Muntik na ako itapon ang buhay sa dagat kanina ng asawa ko nang dahil sa kagagawan mo. Sagot ni Miguel kay Ken na tinawanan naman ng isa. Huwag na kayo mainggit sa amin ni Gia. Sulitin niyo ang bakasyon ninyong dalawa para buntis na agad ang asawa mo pagbalik ninyo ng Manila. Nagtama ang mga mata namin dalawa ni Miguel. Ako ang kusang nag-iwas ng tingin dahil hindi ko gusto kung paano niya ako tingnan na para bang may iba siyang ibig sabihin. Hindi nagtagal ay natapos din ang usapan ng dalawa. Ibinaba ni Miguel ang hawak na cellphone at iniharap ako. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon na hindi ako nagdala ng babae dito sa yate? May ngiti sa labi na tanong ni Miguel sa akin. Ang landing yung dalawa. Nakaingos na sagot ko at hindi sinagot ang tanong ni Miguel. Yeah. Pero sa mga asawa lang naman namin kami naglalandi, love. Nakangiting sagot niya. Don't worry, pinalitan na daw nila ang cover ng punda at kumot bago sila umalis. Kaya malinis lahat ang gamit natin. Inikutan ko ng mga mata si Miguel nang makita ko nakangiti siya. Ewan ko ba, lagi ako naalibadbaran kapag pangising-ngisi siya. Naiinis ako sa kanya. Hindi naman mainitin ang ulo ko dati pero mabilis akong nakakaramdam ng ganito ngayon kahit wala naman siyang ginagawa na ano sa akin. Okay na? Batay na tayong dalawa, di ba, love? Naglalambing na tanong ni Miguel. Oo, maikling sagot ko. Abot nga tuloy ang ngiti niya ngayon sa tabi ko. Inabot pa ni Miguel ang kamay ko at mabilis na pinagsalikop. Don't worry, walang maluloko sa pamilya ko. Hindi mangyayari ang kinatatakutan mo kasi mahalaga ka sa akin at sinisuguro ko sa iyo na wala kang dapat na ipag-alala dahil hindi kita lolokohin. Mas mabuting huwag kang mangako para hindi ako umasa. Walang ganang sagot ko. Isa pa hindi ako natatakot. Sanay naman ako mag-isa at iniiwan. Isang malalim na buntong hininga ang narinig ko mula kay Miguel. Hindi ko sanadya nangyari sa atin noon, love. Hindi kita iniwan ng ganoon lang. Sabihin na natin ganoon nga nangyari. Pero masasisi mo ba ako kung ganito ang nararamdaman ko? Ang dami ko insecurity sa buhay, Miguel. Mahinang sagot ko habang nakayuko at nakatutok ang mga mata sa magkasalikop ng mga kamay naming dalawa. Magulo ang pamilyang pinagmulan ko. Galing ako sa broken family at kahit minsan ay hindi ko nakitang nagmahalan ng mga magulang ko. Kaya hindi ako naniniwala sa panghabang buhay na relasyon dahil lahat ay posible magbago.
Ilang ulit na napalunok ako para lumuwag ang paghinga ko. Pinigilan ko ang sarili ko magpakita ng lungkot sa lalaking katabi ko at minabuting mag-iwas ng tingin sa kanya. Hindi dahil nangyari ang ganyan sa pamilya mo ay ganoon din sa iba. Magkaiba tayo ng pamilya, love. Habang lumalaki ako ay nasaksihan ko ang masayang pagsasama ng mga magulang ko. Sila ang inspirasyon namin magkakapatid ngayong nagkaroon na kami ng sariling pamilya. Never na naging issue sa parents ko ang pagkakaroon ng ibang babae o third party. Kahit sundalo sa daddy, dahil kami palagi ang priority niya. Pinakinggan ko ang bawat paliwanag ni Miguel habang nagkukwento siya tungkol sa kanyang pamilya. Mukhang lumaki nga siya na masaya ang tahanang kinalakhan niya. Hindi katulad ko na puro away at kung ano-anong masasakit na mga salita ang naririnig ko mula sa mga magulang ko sa tuwing uuwi ang aking ama sa bahay noon at nag-aaway silang dalawa. Bubuo tayo ng pamilya, love. Trust me, magiging mabuti akong ama sa kanila at hindi ako papayag na maranasan na magiging mga anak natin ang magulong pamilya. Mahina pero ramdam ko ang sincerity sa tinig ni Miguel nang sabihin niya ito. Huminga ako ng malalim at bumaling sa kanya. Magpapasalamat na ba ako ngayon? Tanong ko sa kanya. Natawa tuloy si Miguel. Seryoso ako sa sinabi ko, love. Ikaw, kailan ka ba magiging malambing sa akin?